Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So, tatanong natin kung may darating bang bagong pag-ibig sa'yo or bagong love life ba sa buhay mo ngayong Hunyo? Meron ba magpaparamdam sa'yo? So, be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate. Ayan. May darating bang bagong love life sa buhay mo ngayong Hunyo? Give me the message. Meron bang darating na bagong love life sa buhay mo? So, dito meron akong nakikitang Gemini, Libra, and Aquarius, Virgo, Taurus, and Capricorn. Merong Aries, merong Taurus, malakas. Leo, Sagittarius, Pisces, Scorpion, Cancer, Virgo, Capricorn, Taurus. So, halos lahat naman nandito. Ayan, so start na tayo. So, dito na merong 7 of Swords and the Sun. Yung iba sa inyo hindi halos lahat, pero posible meron ditong taong gustong magtapat sa'yo dito. Kumbaga gusto niyang, alam mo yun, umamin ng totoo niyang nararamdaman. Kaya lang lihim pa to para bang secret admirer yung peg nito Pero itong tao nito, unti-unti ding mabubunyag yung kanyang intention sa'yo Meron kang secret admirer dito. Pwedeng katrabaho, or pwede rin sa environment mo, or pwede rin sa, yung parang madalas kang nakikita nito Positive naman yung energy niya dito. Kumbaga nagpapakita to ng kaliwanagan. Para bang siya yung klase ng tao na positive. Kumbaga makakaramdam ka din ng saya dito. Good lang yung aura ng tao na to. Hindi mabigat yung aura niya Magaan. Ito lang nakikita ko. So, lumalabas sa Page of Swords and 8 of Pentacles. Pero mag-ingat ka sa chismis. Ito lang yung mensahe sa'yo. Pwedeng merong mga taong hindi pagganap na malinaw yung intention. Yung iba sa inyo pwedeng meron ditong tao na merong maling impormasyon na ipinapahiwatig sa'yo or chinichismis sa iba tungkol sa'yo. Okay? Kasi meron lang nakikitang chismis, maling impormasyon. Merong taong hindi pa rin ganap kung ano ba yung gusto niya dito. So, nakikita ko dito meron Gemini, Libra, and Aquarius. So, lumalabas na meron tong kakulangan sa efforts or consistency. Pwede nga ba meron ka nakakausap? Para bang andito kayo sa getting to know each other. Pero medyo para kang may pagdududa or parang hindi malinaw para sa itong tao na to. Kasi pwedeng siya yung klase ng tao na mamaya andyan, mamaya wala. Okay, hindi consistent yung approaching ng taong ito. Posible mayroong interest pero hindi pa siya handang mag-invest ng oras o enerhiya. Pwedeng andun yung point na nagkaka-interest sa'yo pero hindi siya consistent. Para bang may kahati sa oras. Yung iba sa inyo pwedeng may konting delay. Kumbaga hindi pa ito yung tamang timing para sa inaasahang pagbabago. Pero ganun pa man, meron kasing hindi balance dito. Okay? Merong nakaraan or sitwasyon na hindi pa lubusang naayos. Pwedeng yung iba sa inyo, pwedeng, halimbawa, meron kang nagugustuhan or pwedeng hindi ka masyadong nakatuon dito. Pwedeng meron pa ring bahagi sa iyo ang nakaraan mo kung bakit merong hindi natutuloy dito.
So, yung iba sa inyo ha, pero may potential pa rin dito sa tunay na kaligayahan. Pero, meron lang mga bagay na humahadlang, okay? Hindi mo pa 'to nakikita kasi may mga hadlang pa. Puwedeng meron lang ditong taong hindi pa nakaka-move on sa nakaraan niya. Puwedeng ito yung isa sa pinakamalaking hadlang. Kaya lang, yung iba sa inyo 'no, meron lang akong nakikitang matigas yung ulo, very controlling or nahihirapang magpakita ng emosyon. Puwedeng Aries energy, meron din akong nakikitang Taurus energy. Puwedeng magka-partner Aries o Taurus energy. Kapag yung isa matigas ang ulo very controlling siya. Yung isa naman, kaakit-akit 'to. Kumbaga marunong siya magmahal ng kanyang sarili, okay? May pagka-romantic yung energy nung isa, kaysa dun sa isa. Yung isa, puwedeng ma-ego, controlling, matigas ang ulo. Yung isa naman kaakit-akit, para bang minamahal niya yung sarili niya, ganyan. Puwedeng yung iba sa inyo meron ka ring ex dito na matigas ang ulo. Puwede meron pa rin namang interest kaya lang naninindigan sa kanyang ego. Pero meron akong nakikitang enerhiya ng pagbabalik ha. Hindi pa siya ganap na lumalayo talaga ng lubusan. Para bang hindi rin 'to naka-move on sa nakaraan, kaya merong energy ng pagbabalik. So, lumabas si Two of Wands dito. And the Knight of Cups. Meron lang akong nakikitang bagong posibilidad. Puwede may nagpaplano dito. Para sa hinaharap. Hindi man sa panahon ngayon, pero may plano siya sa hinaharap. Nasa yugtuto ng pagtingin sa mga bagong direksyon. Kaya lang dito, no, yung iba sa inyo, maaaring yung iba sa inyo ha, may romantic interest pero hindi pa seryoso. Pwede meron kang kadiling na ganun. Meron na yun, Scorpio, Cancer, or Pisces. Para ba siyang ano, hirap kasi ito magpahayag ng kanyang damdamin. Kaya hindi pa nagiging romantiko. Okay? So, dito, no, meron lang nakikitang malungkot sa sitwasyon. Okay? May nalulungkot. So, nakikita ko dito, no, nagiging nang malinaw kung sino to. Kumbaga, ito yung taong, kumbaga siya yung klase ng tao na ito talaga yung gusto niya. Yung seryosohan. Ayaw niya na ng mga flirt-flirt. Gusto niya talagang seryosong connection. Pero hirap siya magbalanse ha, ng kanyang emosyon or yung kanyang responsibility. May posibilidad na meron tong mga bagay na inaayos pa sa kanyang buhay. Parang pwedeng magulo pa yung kanyang life. Kaya meron pa siyang pag-aayos sa buhay niya sa panahon ngayon, ano. Kaya lang, meron lang akong nakikitang kumakapit pa rin sa lumang sitwasyon. Para ba siyang yung klase ng tao na mahirap magsimula ng bago kung hindi pa ganap yung pagtatapos ng nakaraan. Para bang meron ditong unfinished business. So, lumalabas ano, maraming hindi pa malinaw, okay? Kumbaga, meron lang nakikitang yung intuition dito, no, hindi siya, para bang sarado pa yung intuition dito, hindi pa malinaw para sa kanyang lahat. Medyo may pagkalito, ganon. Pero dito, no, yung karamihan kasi sa card ay nagpapakita ng delay, kalituhan, at hindi pa natatapos yung enerhiya mula sa nakaraan. Parang lumalabas, wala pa rin yung new, okay, new love. Parang hinihila pa rin tong tao na to sa nakaraan or pwede rin ikaw. Para ba siyang nalilito? Okay, may pagkalito siya dito. Posibilidad naman na may bagong romantic connection na ma-develop ngayong June yung iba sa inyo kasi meron akong nakikitang lihim na may tumitingin din sa'yo dito. Kaya lang yung iba naman sa inyo, nakikitaan ko dito, hindi pa handa kasi merong
meron pang kumakapit sa nakaraan, ganyan. Para bang hirap siyang, kalimutan yung tao niya, yung person niya rito. Kaya medyo mabagal yung pag-usad, eh. Puwedeng meron din mga impluwensiya, okey, kung bakit yung iba sa inyo nananatili pa ring single or mas pinipili yung gano'n, pagiging single. Kasi meron lang din akong nakikita kaya nananatili sa pagiging single kasi hinihila pa siya ng nakaraan. So, hindi halos lahat, ito lang nakikita ko dito. Hindi pa ganaw yung linaw kung ito yung alam mo yun, hindi niya malaman kung papasok ba siya sa panibagong relasyon kasi meron pa ring bumabakas ng nakaraan, okey? Hirap siyang, magtiwala muli itong taong ito. So, ito lang yung nakikita ko 'no, pero meron akong nakikita na dito nagpapahiwatig ng bago. Kaya lang yung iba naman sa inyo para bang hinihila pa rin, okey? Hinihila pa rin sa luma, gano'n. Para bang hindi niya pa rin mapakawalan yung love niya, yung ex-lover niya, gano'n. Ito lang yung nakikita ko 'no. Pero kung papapasukin mo yung new person dito, okey naman siya, good vibes siya. Seryoso 'to, masayahin 'to, ayun. Kaya lang ikaw yung magdedesisyon dito. Puwedeng yung iba sa inyo may nagpapahiwatig na sa'yo pero, patay malisya ka na lang, eh, okey? Ngayon ito lang yung nakikita ko, ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.